Nilabas na o ilalabas na ang bagong phone ngayon ng Infinix at ito lang naman ang Infinix Note Edge 5G. Bale, ito yung kanilang bagong added model sa kanilang Note series. And actually, ang ganda ng phone na to, kaso nga lang hindi ko pa alam kung magkano yung magiging presyo niya at the moment. Pero ito yung kanyang mga specs. Meron tayong Dimensity 7100 5G na curved 1.5 screen AMOLED screen display. Meron tayo ditong XOS 16, meron 50 megapixel camera sensor, and then meron tong 6,500 mAh battery capacity. Ngayon, ang tanong, okay ba tong phone na to? Maganda nga ba talaga siya? Tara, i-unbox at pag-usapan natin kung ano yung makukuha natin sa phone na to. By the way, available na to dyan sa link sa description down below. Check na lang po ninyo. Also, yung full review na ito ay gagawin natin doon sa ating main channel. So, abang-abang para hindi nyo ma-miss out kung okay nga ba talagang bilhin itong device na to or hindi. Pero tayo ditong isa pang box sa loob, which is andito yung mga for sure inclusions natin. And ang gusto ko sa Infinix, Tecno, or any other brands ng Transsion, kumpleto sila. Gaya nito, meron na tayo ditong mga paperworks, license ng Qualcomm, for sure sa speaker nila yan. And then meron tayo dito parang event. Yan, may expert something. Ito siya. Hindi na natin masyadong titingnan. Meron din tayo dito mga stickers and also pangkabit ng ating included na tempered glass. Isa sa pinakagusto ko sa kanila, lagi nag-i-include ng tempered glass. Hindi nawawala. I hope di nila to alisin sa future. And then syempre, nandito rin yung ating included case and look at that colorway, kulay violet. Ang gandang tingnan actually. Look at that. Actually, isa lang to sa mga gusto ko ngayon. Meron ng mga bagong touch ng color yung mga included jelly case natin dahil before, laging transparent lang and also yung iba hard case. Pero ngayon, meron tayong mga black, may yellow, may green, and also meron din tayo na itong violet. And actually, ang ganda nila. And sumunod naman dyan is yung unit natin mismo. Yan. And ito na siya mga pare ko. Kung makikita ninyo dito, na dito yung kanyang specs. And kung titingnan natin yung kanyang mismong look at that. Ang nipes. Actually, first impression, pagdating sa design or shape nito, Infinix Hot 60 Pro Plus agad yung naisip ko sa kanya. And look at that. Ang pamosong look or camera island ni iPhone. Nandyan. Nakita natin yung malaking plateau. And yeah, nasa iPhone 17 Pro Max sa look. But yeah, wala naman tayong magagawa dyan. Design is design. Goods pa rin naman. And actually, nagustuhan ko yung colorway nito na color violet. Look at that design. Ang vibrant tingnan. Tingnan nyo naman yan. And also, meron siyang parang reflective pattern na sa pag natamaan siya ng ilaw, nag-iiba-iba yung part na nagkakaroon ng shaded color. As you can see, meron tayo ditong light blue, meron tayo ditong dark blue, then kapag wala ng araw, nagiging dark yung part na to, which is I like. Maganda siya. Now, tingnan pa natin yung mga nasa loob. Then lastly, nandito yung ating charging brick and also nandito rin kapare ko yung ating charging cable. And nagulat ako dyan dahil meron tayo ditong free na earphone. Actually, natry ko nang gamitin to before. By the way, Type-C yan. Gumagana naman kaso na nagka-Bluetooth earphone ako, hindi na ako nakagamit ng mga ganito. But yeah, ang ganda niya mga pare ko. And for me, the goods na meron pa rin tayo nitong mga to. Anyway, setup ko lang to. Tingnan natin kung ano yung mga pwede natin pag-usapan sa loob ng phone na to. Let's go! And yan, natapos na natin yung ating mismong setup. And hindi lang doon sa kanyang camera island yung parang iPhone yung datingan. Nakita nyo rin agad siguro sa kanyang wallpaper. And look at that. Tingnan nyo to. From lock screen to homepage, the same na may pagka-iPhone yung datingan kung ako yung tatanungin. But gano'n pa man yan. In terms of comfortability, lagi namang comfort to mga ganito, yung mga naka 3D curve design. Curve yung likod, curve yung screen, masarap hawakan, komportable. Hindi din ganun kanipisan, unlike dun sa ating Infinix Hot 60 Pro Plus sa sobrang nipes. Dito sakto lang, pwedeng-pwede, maganda yung grip sa kanya, pati sa gaming position grip, goods na goods. And speaking of gaming, isa sa mga asahan natin is yung performance ng ating Dimensity 7100 5G. Titingnan natin kung okay, pero alam naman natin na yung mga gantong build na phone or yung mga nire-release sa Infinix sa gantong series, hindi naman talaga pang gaming. But titingnan pa rin natin yung kayang gawin ng chipset na yon pagdating sa full review, kaya abang-abang kayo. Then, meron din ako napansin dito na isa pang button na kung saan kapag nilang press natin, na-open yung ating camera. Pero hindi ko pa nakikita kung pwede tong iba, pero for sure, pwedeng i-map yan. Pwede siyang gamitin pan-take ng photo, parang action button ng iPhone, pero technically button talaga siya. Anyway, pagdating naman dito, meron din ako nakita na hindi talaga inaalis ni Infinix sa mga phone sila, which is yung kanilang RGB or LED light. Kung makikita natin, meron tayo ditong LED light sa gilid. And kung pupunta tayo dito sa kanyang setup, pwede nating baguhin yung kanyang projection style and also yung color kung gusto natin. Like, halimbawa, gagawin nating red. Yan, red na siya. And then, pwede rin natin baguhin yung projection style. Anyway, yung mga features na yan at iba pa yung pag-uusapan natin sa full review natin. So, as of now, ito lang muna sa ngayon. Yung mga kinakailangan nyo tandaan, meron siyang Dimensity 7100
5G and also meron siyang massive 6,500 mAh battery capacity. Now, gagamitin ko na to and then titingnan natin kung ano yung mga makikita ko sa kanya. Malalaman ninyo kung goods or buds ba to sa full review natin. Kaya abang-abang. Yun lang guys. Peace.